Mainit na hapon po para sa lahat. Dahil sobrang init ngayon, so we have another guest na naman para sa ating Friday Pray Story. Okay, so uh, okay, kindly happy Beers Day. Sino ba to? Sorry, hindi ko kasi na-open yung Facebook ko. Okay, tell me where you're from sa comment section. Don't forget to tag your friends, guys, for this another Friday session. Okay? Meron po tayong another guest sa ating session for today. Okay. So, kindly tag your friends. Ayan, may sumabay pa. Okay, sobrang init po dito sa amin. Ayan, so we have from Oslo, Cebu, and Marikina. Okay. Ayan. Okay, so we have also from Batangas. Ayun. From Dubai. Okay. Ayan. So, may fans na pala dito yung ating guest for today. Okay. Yun. Mainit din pala sa Quezon City, no? Pero kahapon, medyo makulimlim. Ayan, thank you. Thank you po sa mga nag-greet, no? Okay. Sa aking birthday kahapon. Ayan. So, medyo nag-off lang ako konti. Ayan. Balik na naman po tayo sa ating session. Okay. So, we have also from Cebu, si Miss Telma. Ayan. Okay. Kamusta naman po ang klima dyan sa Cebu? So, mainit ba? Buong Pilipinas? Okay. Thank you. Thank you po sa mga greetings. Ayan. So, I think we have to introduce na ang ating pong guest for today. Okay, ayan. So, our today's guest, she was an assistant accounting manager for 14 years. Wow, ang tagal din pala, no? And started her online side hustles in the last 2 years. So, ngayon po, ay nag-resign na po siya sa kanyang corporate job and enjoying her time with her family while earning as an online bookkeeper. Ayan. So, kanina kausap ko din to. Okay, so let's learn more of her inspiring story in today's episode of Friday Praise Story. So let's all welcome Miss Shine Samson. Ayan. Okay, pasok Miss Shine. Hello Hi, po. Shine. Yes, good afternoon po. Good afternoon. Good afternoon po sa lahat. Mga Ayan. Miss Shine, secret saan po keepers. location? Nasa Saan po location? Marilao. Marilao, Marilao, Bulacan po. Bulacan. Ayan. Mm-mm. Kamusta naman po dyan sa Marilao? Mainit din po. Ah, so, Baka mamaya uulan na yan. oo nga, no? Ganito rito eh. Uulan. Ay, Oo. mainit tas uulan ng bongga mamaya-maya. Sana umulan, okay? Kasi dito sa amin, di umulan eh. Okay. Ayun po. Ayan. Hello po. Good afternoon. Ay, Coach, salamat pala kanina sa pagsagot. Okay. Ayan. Si Rosauro. Ayan, yung asawa mo. Ayan. Okay, may fans ka pala May dito. fans po. Hello po. Mamaya na po. Mamaya na Ayun. yung fan sign. Chikahan. Okay. So, eto ni Shine. Siyempre, marami din nag-aabang sa story mo. Can you tell more about your backstory before kayo nag-umpisa sa inyong freelancing? Ayan. Sige po, introduce ko muna po yung sarili ko. Yun nga, I'm Shine Samson. SGL po ako ngayon from batch 8 tsaka 9. 44 years old, married na with 2 kids. I'm a born-again Christian. And looking back, siguro parang susumahin ko, parang 3 dekada na yata ako nagtatrabaho. kasi college pa lang or yun, working student na ako. So, naging fast food crew ako ng McDonald's to be particular. Tapos naging ano rin ako part-time teller.
Tapos pati yung mga ano, yung mga summer jobs sa mga government, pinapatos ko yun. Yun, so parang ano, siguro dahil may lahi kasi ako ng Chinese, kasi si papa ko kasi Chinese siya eh. So parang gusto mo laging may pera. Hindi ko naman kailangan hindi ko naman kailangan tumulong sa pamilya kasi hindi naman ako breadwinner. Pero yung ano ba, yung thinking na meron kang sarili mong pera aside do sa ano mo, sa allowance mo. So yun, yun yung ano ko, yun yung parang nga kung susumahin parang 30 years na ako yatang nag-work. Almost pala. Kasi ano lang ako, 44, ibig sabihin 44 minus 30, 14 years old ka trabaho na agad. Hindi naman. Tapos, sa mga naging work ko, yun, nag-start after ng graduation, nag-start as finance staff. Tapos, syempre, nakaka-gain ka ng ano mo, ng experience and knowledge mo. Tapos, nag-hop sa panibagong work, panibagong company. Yun, naging branch accountant. Tapos, nag-ano na naman, parang, syempre, mag-ano ka ng for your growth din naman. Tapos ito yung pinakahuli ko, yun nga, sa pinag-resignan ko, at first, I was an accounting supervisor. Tapos after 7 years na promote, naging assistant manager na siya. So 8 years ako naging assistant manager, parang almost 8 years. Kasi dapat sa October 15, ika-15th year ko na. Yun, hindi ko na nahintay. Nag-resign na ako. Yun Ah, parang, oo. Yun na sa palagay ko po kasi yung parang, yun nga yung naging ano ko eh, when the time is right, the Lord will make it happen. So, yun yes. na po yung tingin ko na timing ko para mag-goodbye sa corporate and talagang mag-hello na at mag-focus na rin po sa freelancing. Ano pa nga actually yun eh, may ano pa nga yan eh, parang na nagkaroon pa ng ano ba yun, ng lubak. Kasi may dun sa ano sa journey, yun nga yung nag-journey ko ng transition ko. Mayroong siyempre may siyempre nagdadalawang isip ka pa rin, sabi ko talaga ba to? Baka mamaya, 'di ba? Diyos ko, nakakatakot, 'di ba? So, nag-a-apply din sa iba. Tapos may mga umapatos na mga corporate company. So, yun, may muntik na rin ako na ma-hire din after kung doon sa isa previous ko. Pero ah, marahil hindi yun yung talaga yung will din ng Lord na another company na naman ako kasi hindi na nila ako nahintay. Kasi nandun na ako sa head, tapos biglang, ewan ko, all of a sudden, biglang may nag-apply na isang internal applicant. So anong laban ko, di ba? So, tapos kailangan, dahil yung papalitan kong position is resigning na yung may hawak. So, urgent na siya. Eh, hindi naman ako pwedeng agad-agad umalis dun sa corporate na job na meron ako doon sa previous ko. Kasi syempre, may turnover, di ba? Tapos syempre, pag di ka ng turnover, ano naman sa akin yun. Tapos, syempre may benefit ako na hindi ko makukuha pag hindi ako nag-turnover ng maayos. So yun yung ano ko. Tapos yun, ito na, focusing na sa freelancing. And hopefully, tuloy-tuloy and forever na. Ayun po. Okay, yung sinasabi po dito na you started your online side hustles in the last 2 years, meaning Hmm, nag-freelancing na po kayo? opo. Ano po Okay. yun? Nalaman ko yun from a friend. Ano siya actually, kapatid siya ng best friend ko. Ano yun? I think that was February 2020. Before mag-announce ng lockdown. Birthday yun nung kumpare ko eh. Tapos, nag-duty siya. Meron siya, sabi ko, ano yung ginagawa mo? Tapos naano lang ako sa kanya na, ganun nga. VA kasi siya, virtual assistant siya. Tapos real estate ang hawak niya. Ganun. Tapos naano ako kasi, yun nga, sinabi niya sa akin yung, siyempre lahat tayo, sweldo, ang unang tatanungin, magkano ba kitaan dyan? Ganun eh. So yun, tinanong ko siya, tapos kung paano, sabi niya, ate, pwede mo tong gawing sideline, kasi ano ka naman eh, marunong ka naman, I mean, hindi ka naman mahihirapan pagdating sa pag-online kasi marunong ka naman sa computer, di ba? Konting ano lang yan, syempre aral-aral lang konti. Tapos, along the way, matututunan mo naman lahat ng mga kung paano yung mga task.
Tapos, yun, at first, naging VA ako. Meron akong sinalinan ding grupo before na talagang kinikater. I think, coach kasama ka dun kay Coach Jason. Sa Flip or sa VAB. Yon. Sa Tulay. Tama ba? Opo. Yes po. Doon ako galing. So, doon ako, nag-create ako ng Upwork account ko. Tapos, yun, side hustle po talaga. Ang naging niche ko noon before is puro SMM. Kasi ang thinking ko noon dati, nakakapagod na yung numbers. Parang, syempre, di ba, ayoko na mag-numbers. Side hustle na nga, mag-sideline na nga, numbers pa din. Tapos, ano pa din. Tapos sabi ko, tapos yun nga, kinikater kasi nila puro sa VA siya. So, tinry ko siya. Naging social media manager wannabe ako. Ganyan. So, yun, doon din, maganda rin yung naging learnings ko doon. Tsaka naging talagang lahat naman talaga yata ng mga grupo, may community ka na na sasalinan. Talagang yung suporta ba talaga, mahalaga yun eh. So, kahit wala kang alam, pero basta may suporta ka galing sa community, kaya mo. Tsaka syempre, of course, with family, kaya mo. So yun, nag-VA nga ako. Tapos, yung mga naging clients din po ako doon. Tapos ganyan-ganyan. Tapos, ito lang pong nag-iisip na ako. Kasi nagugustuhan ko na siya dahil syempre yung kita nga po, di ba? Tapos, di ba, nag-pandemic pa. Nagka-COVID pa ako. Alam mo yung benefit na nasa bahay ka. Sabi ko, parang iniiwan na, dito naman kaya ako sa bahay. Tapos, sabi ko, tapos, inisip ko po noon, kailangan, pagka nag-focus na ako as freelancer, gusto ko yung ginagawa ko talaga. Tapos, yung alam ko rin gawin, di ba? Alam kong gawin, mahal ko siyang gawin. So, ano ba yun? Siyempre, yung trabaho ko ngayon, accounting. So, sabi ko, kaso meron ba talagang pwede ba yung possible ba? Tanong ko noon, possible ba na merong online bookkeeping or online accounting? Sabi ko, nag-pray ako sa Lord. Sabi ko, sige na, tingnan natin. Nag-search po ako sa Facebook. So, itinype ko yung online bookkeeping. Lumabas po agad-agad yung The Shepherd. Siya agad. Tapos, nung time po na yon may FPS din. Meron kayong guest noon. Hindi ko na siya matandaan kung anong pangalan niya. Pero ang tumatak sa akin doon sa kanya, ang tapang niya kasi bata pa siya parang kaka first client niya lang, nag-resign agad siya sa work. Sabi ko, ang tapang itong batang to. Hindi ko na, actually, sa dami po ng FPS, hinahanap ko nga po kung sino po yung particular na ang dami yung episode, yung particular na guest niya na yon. So, hindi ko na siya makita. Basta yun lang yung tumatak sa akin, yung kwento niya na ayun, nagka-first client lang siya, nagbabay na siya sa corporate job niya. And hopefully, siguro, ngayon baka may agency na po yun, siya. Siyempre, yun. Yun po yung doon ko na kilala or talagang in-embrace na po talaga yung pagiging freelancer. Tapos inaral ko na siya. Tapos, nung time po na yon June po yun Online, na po siya, enrollment na for batch 7. Sabi ko, ito na yung sagot sa tanong ko, tsaka sa prayer ko na naghahanap na ako ng community or ng iba pang, yun na, nagkikater nga po ng puro focusing lang talaga siya sa accounting and bookkeeping. Tapos, nagpa-enlist na po ako sa waiting list. Di, syempre, palay na yung email sa akin ni Coach Shari. Syempre, email, send ng email. Halaga ko, tapos may deadline na, ganyan na. Syempre, pandemic po noon. Syempre, ang budget po tight. Ang hirap pong magpakawala ng pera kasi may binabayaran kaming sasakyan, itong bahay, tapos syempre yung bills namin, tapos nag-aaral yung mga bata. Ang hirap naman pakawalan ng ng money na yun. Pero sabi ko, kailangan mag-invest kasi kung yun na yung pinaplano ko or ginugol ko, dapat may gawin ako. Hindi naman pwedeng lang. Saka di ba nga, coming from nga po dun sa community na pinanggalingan ko, na-experience ko yung meron kang community talaga na sumusuporta sa'yo. At saka, mas madali po talaga yung pag-aaral din dahil, lalo na yung sa TBSA, napakaganda po nung
pagkaka-plot ng ng lesson. So, talagang aaralin mo na lang talaga siya, hindi ka na maghahanap kasi susundan mo na lang yung mga guides. So, nag-pray po ako, tapos, po yung asawa ko, sabi ko sa kanya, Dad, ganyan, meron akong gusto sanang investahan. Kaso medyo malaki. Tapos, salamat sa Lord kasi nagtiwala po sa akin yung asawa ko na sabi niya, kung sa tingin mo, makakabuti yan sa'yo, tsaka edi go. Yun. So, po talaga. Tas, ang ano ko pa noon, ayoko ng 2 bayad, yung installment. Isang bigay lang talaga, yun ang faith ko. Yun ang faith ko sa Lord, na isang bigay lang, Lord. Ayoko na po ng installment kasi baka mamaya pagka-installment, biglang mabitin ako. Wala na. Diba? So, syempre, marami kang kailangang isipin ng mga bayarin. So, binigay po ng Lord yung money na yun. At, ayun. And the rest po is history na. Ayun, nag-aral na, yun. Tapos, batch 7 nga po ako na punta. Tapos hanggang ngayon, naka-join pa rin po ako sa TBSA as SGL na. Ayun, ni Shine, ang ganda naman po ng story ninyo, no? Nakaka-inspire po. Okay. Ayan. Ito pala. Meron ka ng fans. Go, sis, SGL. Shine from Miss Maria. Ay, taga-ano po yan, sa AC group po siya, si Ate Vic. Yan. Mga Team Mantra Millionaires. Mga milyonarya po kami. Wow! Nakaka-inspire naman, no? Opo. So, nakikita natin yung journey mo, no? So, parang at the start, nagsisearch ka ng community na maging supportive, ganyan. Okay. So, actually, yung pinoform pa lang namin to ni Shari, sinabi ko talaga sa kanya na hindi lang dapat puro skills, no? Kailangan din kasi ng paano tayo makakuha ng clients directly. And aside from that, kung napapansin niyo, Miss Shine, lagi namin tinuturo yung mindset, right? Kasi yun talaga yung pinaka-importante sa freelancing, no? Although, kompleto ka na sa skills, may mga instances na, ayun, mag-discourage ka, mag-doubt ka. Okay, hindi naman kasi yan may iwasan talaga, no? Opo. So, that's why, isa yan sa mga important matter pagdating sa freelancing. And the best, dahil yun, sinasabi niyo po, mas maganda din na meron tayong community na andun yung mga tao na may kapareho kayong goals, may kapareho kayong target, yun bang sama-sama kayo, no? Kasi iba din kasi yung bang merong someone na hahatak sa iyo, oy, kumusta ka na? Asan na ba yung may taga-push po, may taga-push. Yes. At taga-hila din pagka umaalis ka na sa direction. Yes. May tinatawag natin mga cheerleaders, kailangan kasi. Opo. Right? Okay. So, ngayon po, mga ilang clients na po kayo, Michelle? So, nung before po ako mag-resign talaga, meron na akong 2 client na ang hawak ko, ang task ko sa kanya is budget. Tapos, praise the Lord po, nung after ko mag-resign, yung kinamandayan po nun, nag-onboard ako ng isa from Upwork, tsaka isa po from local. Okay. At yung 2 po na yon, hindi ako nag-apply. Yung isa po, yung client ko na isa sa, yung kailan lang na pinost ko na meron kaming marang weekly meeting. Siya po yung in-applyan ko pa. Yung pang nag-start ako, actually alam po yun ni Coach Shari, kasi sa kanya ako nagtanong nung dati. Sabi ko, Coach, tingnan niyo po to, kaka-optimize ko lang ng profile ko. Actually, kasi nga, mas gamit ko po kasi Upwork dahil yun po yung parang, yun nga, sa VA, sa BAB po kasi parang, doon po yung most natitrain na kumuha ng client. So, kaso nga lang, hindi ako na doon, nag-busy kami, pero hindi ako na-hire kasi kinuha nila yung isa. Yung isa, ganoon talaga yung isa kong kasabay. Tapos, after a year, bigla po siya nag-chat sa akin through Upwork na gusto niya po ako i-hire na. And then after po ng kinabukasan, nag-send na po siya ng
ng Interview. contract, ng offer. Contract na. Okay. Ganun na agad siya. Well, nag-interview rin kami nung araw na yun kasi naka-online po kami pareho noon. Nag-Zoom lang kami via Upwork. Tapos medyo nag-rekindle lang. Sabi niya, I'm so sorry, Shine. I was not able to choose you over. Ganyan. Sorry sa akin. I was able to hire you and over Ned. Yun po yung pangalan ng ano eh. Tapos, kinabukasan niya, tinanong niya lang ako kung meron ba ako, kung ano pa ba ako, accepting pa ba ako ng client. Opo. Tinanong niya lang ako. Sabi ko, yeah. Sabi ko, actually, I have resigned already for my corporate job. Sabi ko sa kanya, and I'm accepting, parang yun, yung clients. I'm willing to help. Sabi ko sa kanya. Kung, Tapos, kinabukasan po nun, parang, hininga niya lang ako ng CV. PDF copy ng CV ko kasi iyaan niya raw ako sa board. Okay. Tapos, nung same day na yon, may offer na ako. Tinanggap ko na lang siya. Tapos, ang ganda lang po kasi sa kanya kasi meron agad siyang after 2 months, may increase daw agad ako. Wala pa kayo mga start, may increase agad. Parang ganun. Yun. Galing naman. Tapos yung local client ko naman, in-approach na rin din po ako. Ka-searchmate po kasi siya. In-approach na lang ako na, sis, nasa ganito ka palang field, sabi niya gano'n. Pwede bang hawakan mo yung books ko? Kasi may bookkeeper ako before, hindi kami nagkakaigi, sabi niya gano'n. Tapos yun, tinanggap ko po siya. Tapos, okay naman po kami ngayon. Kasi meron naman siya accountant eh. So, ang kailangan niya lang talaga is magka-telegraph, encode ng kanyang mga expenses, mga receipts niya. So, tapos pinapadala ko na lang po yun through Google Sheets or ini-email ko na lang sa kanya. So, sa ngayon po, yung bibilangan yung client ko, meron na po akong 4. Wow. Okay. Praise God. Hataw si Shine. Isa din kasi yan eh, optimizing your profile, okay, when they see na ito yung offer mo, and then you place there a certain market na yun yung siniserve mo. So, malalaman nila. Okay? So, that's good. That's where you start. Feeling ko, dadami pa yan ni Shine. Yun nga po eh. Kasi sa LinkedIn din po, may nag-ano sa rin sa akin eh. May nagko-connect sa akin. Ewan ko sana mag-prosper po siya. Medyo hindi, nagpapa-3 thumbs na po ako eh. Hindi po siya inaano. Di ba sabi niyo, di ba, sige naman ang sa atin. Medyo magpayami. Yeah. So, hindi ko agad siya inaano. Kapag po, sasagot agad, okay, parang sige, I will reply you back later na lang para parang magpapakita ka rin ng konting pagiging hard to get. Yes po. Okay. Para ma-presyon ko siya ng tama. Yes. Okay. Yung kanina yung minessage mo sa akin, ano yun? Parang magpapa-audit na ata sa'yo? Opo. Ano na po ako, yun na po yung client ko. Kasi yun nga, yung papalitan ko kasi sa kanya, yung isang bookkeeper niya, kailangan niya na i-let go po talaga. Di ba, parang 5 users lang po kasi yung nasa QuickBooks niya. So, hinihintay ko po maalis yung isa para maibigay niya na sa akin yung login. Kagabi po, nag-invite siya sa akin, receive ko ng invitation ng Intuit na yun na nga po, dun sa kanilang QuickBooks. Tapos, nung una, akala ko, di ba naghahanap po ng parang verification na number. Hindi ko mahanap yung Philippine na number na sabi ko, parang puro US yata na nakikita. Wala naman ako US number. Paano kayang sasabihin? Paano ko kaya ito malalagin? For verification po yun, diba? Tapos, yung pala mali ako, na-overlook ko lang, meron pa ng Philippines doon. So, pinasok ko po yung number ko, tapos yun, nag-verified na siya. Kasi sumunod na, yung po yung lumalabas, na meron problema. Pero yun, nag-ano po ako sa support ng QBO, ng Intuit. Mukha naman po naayos kasi maya-maya po, okay na po siya. Ayun. Oo. Minsan kasi refresh lang, and then antayin. Opo. Balikan mo. Ganun ginawa ko eh. Ni-refresh ko, tapos ni-log out, sign out, tapos pasok ulit, ganun. Okay. Okay na po siya. Nakakapasok ka na. Okay. So, since freelancer ka na ngayon, Miss Shine,
what do you think yung mga challenges na na-encounter mo? And then, how did you face these challenges? Ako po talaga, yung challenges ko, kahit nung side hustling talaga, is yung time management. 'Di ba, ang hirap po talaga nun kasi may 8 to 5 job ako noon before. Tapos yung sa unang client ko po kasi, 7, ano eh, parang ano kami, specific na time. 7 p.m. Imagine niyo po yan na mag-out ako ng 5 p.m. sa work. Magka-travel kami all the way from QC. Salamat sa asawa ko na lagi pong nandyan para agad-agad makarating po ng 7 p.m. dito kasi magla-login po ako sa Slack hanggang 1:00 po na madaling araw yun. Ganun ka ano. Sipag ko, okay. Ganun, Parang kasi nakikita ko yung sarili ko sa'yo dati. of course, kasi po, pinapanood ko po yung mga ano nyo, yung testimony nyo rin eh. Talagang sabi ko, ay parang ganyan din. Di ba, kailangan nyo muna mag-ipon, di ba? Tapos, para talagang handa po talaga pagka nag-resign ka na. Yun, gano'n siya hanggang 12, 1 a.m. So, tapos, gigising ka na naman bago syempre, mag-aasikaso po, papuntang work. Kasi nga, yung work ko, 8 a.m. ulit. So, ganun po yung cycle talaga. Ang hirap time management. Salamat din po sa family ko kasi malalaki na rin po si mga anak ko. So, sila na po yung, hindi ko na po kailangan pang, syempre, magluto pa pagkatapos. Or sila na po yung bahala doon. Tapos, sila na po nagtutulungan dito kasi mga grown up na rin po yung kids ko. Isang 21, tsaka isang 17. So, yung babae ko, tagaluto. Yung anak ko pong isang lalaki ko naman, siya na bahala po. Magsalang po sa washing machine ng mga damit namin. Dedication na. Okay. So, ganun lang siya. Tapos, ano po ba, yung mga na-encounter ko po, ano eh, syempre, di ba, iwasan yung procrastination. Oo. Na, maya na lang. Parang pagod na ako eh, maya na lang, ganyan. Yung po. Tapos, yung mga limiting belief, lang po lagi pong ano yan eh, present talaga yan sa atin yata. Parang, lagi ka magdududa sa sarili mo talaga na, kaya ko ba talaga to? Lalo nga po nung ginawa niyo po akong biglaang SGL, kahit nung batch 7. Kasi di ba meron po tayong grupo noon na dissolve. Tapos yung mga members, di ba, in-scattered sa ibang mga teams. Tapos bigla akong tinap ni TL Lala, kasi from action takers po kasi ako eh. Tapos naging team mantra. Sabi niya, Shine, sabi niya, gawin kitang SGL. Sabi ko, po? Sabi ko, talaga po ba? Okay. Sabi ko, kaya ko po ba yan? Sabi niya, kaya mo yan. Kasi ganun. Ayun, malakas po talagang si Elala. Hi, Elala. Shout out po sa'yo. Magaling po siyang mag-motivate or talagang mag-encourage po ng mga ka-team po namin. So, yun. Tapos, tinanggap ko po siya kahit po for a short period of time. Nag-show up po ako. Yun po talaga yata yung kailangan. Hindi pala yata. Yun talaga yung best na dapat ginagawa. Mag-show up po. Just show up. Yep. Kahit hindi natin kaya, hindi natin kaya, kailangan po talaga mag-show up. Kasi pag, di ba, tayo naghahanap tayo ng client. Kung hindi tayo mag-show up, paano tayo mapapractice? Yes, diba? Good. Yeah, that's right. So, kaya kahit na parang hanap ka ng client, tapos hindi ka naman pala sanay humarap dito sa ganito po, lahat naman tayo online. Kung hindi ka po praktisado sa AC, humarap sa mga kagrupo mo, na nakabukas ang camera, diba? Yung mga iba ba, hindi mo nagbubukas ng camera. Dapat po, bukas ang camera para, at nagsasalita din kahit papano, para, diba, talagang napapractice po tayo. So, yun talaga yung, lagi ko rin sinasabi po yun sa mga AC group ko po na mag-show up lang po kasi sa pakikinig lang po natin sa mga kagrupo natin, wala man tayong maibigay na kwento kasi parang tingin natin baka mamaya hindi naman karapat-dapat yung kwento natin. Pero doon sa kwento ng iba, motivate po tayo eh. And then mamaya makita natin sa sarili natin na ay, meron pala akong ganong experience. Pwede ko palang sabihin yun. And from that experience,
yung iba naman pong tao, pwede rin pong ma-inspire at makakuha rin po ng lesson. Kasi akala lang natin talaga, walang makukuhang lesson. Even ako po ngayon, feeling ko wala naman kayong makukuha lesson sa akin eh. Pero kailangan ko mag-show up kasi umuo na ako eh. So, eto na Ayun. po. Ayan. Kasi Yun. may commitment ka. Ayan, kailangan mag-show up. Okay, it's nice din, Miss Shai, no? Kinonsider mo yung responsibility as an SGL. Yung para bang, okay, hindi man ako fully 100% ready, pero Mm-mm. dahil I am a responsible person, tapos si TL Lala ay nag-believe sa'yo, so tinake mo siya as a challenge, and at the same time, learning curve mo rin, no? Like you Opo. mentioned na kailangan natin mag-show up para masanay tayo na naka-webcam, Mm-mm. nagsasalita, ayun, nagbibigay ng comment. Kasi parang ano mo rin, parang i-consider mo na siya as nagpa-practice ka, no? Na later Opo. on, pag nakaharap mo na yung first client mo, okay, pag mag-busy na kayo, so hindi ka nakabahan, di ba? Opo. Kasi you get used to it na you talk in front of yung madlang people. Ayan, Mm-mm. katulad nito, di ba? Opo. Okay, so that's good. Magandang mindset din yan, no? Kumbaga Opo. pa, yung mga binibigay sa atin na feeling natin, ay, baka hindi ko kaya, pero kinaya natin is because, yun, nag-show up tayo. Makakatulong Mm-mm. talaga yan, lalong-lalo na sa pagharap sa mga prospect. Okay, Yes that's po. good. Ayan, Thank okay. you. So, since, ayun, na-mention nyo yung mga challenges, no? From working from home. Ano naman yung nakikita nyo mga benefits nito? Of course, syempre kasama ko na yung family ko. 'Di ba nga, na-mention ko kanina parang 30 years, 3 decades na ako nag-work. So parang hindi pa lumalabas yung mga anak ko sa mundo, nagtatrabaho na ako. And even nandiyan na sila, working pa rin ako. So yun, maraming mga milestone nila na na-miss ko. Syempre, kasi pagkapanganak ko noon, after, syempre, lalo na dati, ang ikli lang ng maternity leave, di ba? So kailangan mag-work, babalik. Tapos 'di ba, wala namang nakakaalam. Siguro kung dati pa merong ganito, baka dati pa ako nag-work from home, 'di ba? Dati pa ako Ah, 'di ba? So, pero dahil wala tayong choice, kailangan po nating mag-work, kailangan tutulungan po yung mga asawa natin para sa responsibility natin sa ating pamilya. So, ayun, yun yung isa sa mga nakita kong benefits na kasama ko po yung pamilya ko nung may na-my day nga ako or na may story ko sa akin nung ano na ako, work from home na ako eh. Yung isa, office mate ko yung panganay ko kasi sabay kaming naka-online class siya, yung nasa OJT siya. Ako naman po nag-encode nung aking doon sa aking local client. Tapos yung isa naman po, yung bunso ko, dahil curious siya sa ginagawa ko, syempre ngayon lang po ako nagdala ng work sa bahay. Mama, ano yung ginagawa mo? So, tinuro ko, tapos mamaya, pwedeng try. So, siya po yung pinag-try ko. Siya yung pinag-encode ko, ganyan. So, yun, ano lang pong, experience yung gano'n na dito na ako kasama yung mga anak ko. Tapos, syempre, lalo pa ngayon, pandemic pa rin naman po. So, galing do sa experience na naging COVID patient ako. So, parang yun, yung safetyness ba na mayroon ka pag nasa bahay ka. Tapos, syempre, sobrang tipid. Sobrang tipid na kasi wala nang pamasahe, tapos hindi ka na maglalabas. or kailangan diesel pagka nakakotse, ganyan. So, yun. Tapos, ano Okay. din, yung less na rin yung pagod. Kasi talaga, di ba, hindi ko naman po, I mean, choice namin lumipat kasi from QC kami dati, before, nung bago kami nalipat dito sa Marilao. Siyempre, nangangarap naman tayo ng sarili nating bahay, di ba? Eh kung dito nagkaroon ng blessing ng Lord dito sa lugar na to, why not, di ba? Hindi naman natin mapipili rin yun or hindi natin masasabi rin yung pagkakataon ba kung saan ka pwedeng bigyan ng Lord ng blessing eh. So, yung travel ba, ang nakakapagod, kahit na meron pong sariling sasakyan, Tama. nakakapagod pa rin. Nakakapagod mag-drive, ha? Nakakapagod mag-drive. Mm, Yun. dahil sa traffic. Ganun. Ayan. So, makasama mo pamilya mo, ayan, Mm. makatipid, Opo. okay.
And then, hindi ka na masyado maglalabas. Okay? So, yan, maganda, no? Isa yan sa mga benefits yung mag-work from home. Minsan, hindi na nga tayo naliligo eh, di ba? Yung parang tinatapad tayo. Hapon na po yung pagligo. Oh, yeah. Hapon na, matulog muna ako, mamaya na ako maligo. Mamaya may alas 4 na. Oo nga eh. Nakakalimutan na. Tapos bigla ka na ng tinext ng kaibigan mo, oh, kita na tayo. So, doon mo na naalala na kailangan mo na palang maligo. Okay, kasi Correct. lalabas ka. Correct po. Yan. So, maraming makaka-relate niyan, no? Yung mga nag-work from home. Okay. So, Miss Shine, eto, next question. Para po sa iyo, how do you define success? Success. Pinagandaan ko yan eh, joke. Nilagi kasi yun tinatanong eh, ganun eh. Sabi, sa akin po yung success, ano yan eh, celebration of progression. Parang ganun. Siyempre, iba-ibang tao, may iba't ibang definition ng success. Tapos, sa iba't ibang portion din o parte ng buhay natin, iba't iba rin yung definition natin ng success. So, hindi natin pwedeng i-box talaga yung definition ng success. So, para po sa akin, yung kailangan i-celebrate yung progress mo. 'Di ba? Lahat po tayo ang dapat lang talaga may goal ka na parang tina-target na soon ganun ka dapat. Pero iba-iba po tayo ng parang ginagawa sa ngayon. Siguro yung iba gusto lang premium client. Yung iba naman accounting agency. O yung simple lang naman iba, side hustle lang na, sa trabaho side hustle lang na client, okay na sa akin yun. So, lahat ng yun po, kung hindi natin i-celebrate yung progression ng bawat isang tao doon, hindi natin masasabi na successful ang isang tao. Hanggat, yun nga, mindset pa rin po talaga. Tamang mindset po talaga na, ito, kailangan ko tong hello girl, tama yan. Ito yung naging pro advisor ako sa QBO. Galing mo girl. Parang kailangan talaga siyang i-celebrate para po maging masabi mo na nag-succeed ka. 'Di ba? Kasi ano po 'di ba meron po tayong sinasabi na malayo pa pero malayo na. 'Di ba? Kung looking back po dun sa pinanggalingan natin, malayo pa tayo sa ginagol natin, pero malayo na tayo from before na kung ano po tayo ngayon. So, yun po yung success po talaga sa akin. Tapos, kailangan lang talaga na nag-entrust po talaga tayo ng lahat ng gagawin natin sa Lord. Yun po yung sa tingin ko talaga na para mag-succeed po talaga tayo sa lahat ng gagawin natin eh. Kasi 'di ba sabi nga sa Lord, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, 'di ba? To give you life and a hope, 'di ba? And a future. So, doon pa lang po, doon tayo naghawak po doon sa salita ng Panginoon na sa buhay natin. So, kahit ano pong stage ng buhay natin, whether malungkot po tayo or meron tayong pinagdadaanan, pero dahil sinelebrate po natin yung progression po natin, successful na po tayo masasabi nun. So, yun po yung success para sa akin. Yun. Tama ba? Make sense po ba? Coach, naka-ano ka po, Coach? Naka-mute ka po. Okay. So, kumbaga celebrate natin yung every step, no? Ng progression natin. Kumbaga in everything, give thanks. Yes. Looking back, eto na pala ako ngayon. So, medyo malayo na ako doon sa before. So, this is me now. So, kumbaga may ginugol ka na naman, okay, napapunta ka na naman doon sa tina-target mo. Okay, that's yun po. And most of all, mas masarap po mag-celebrate nun kasi lagi po, every step of the way, lagi po tayo nag-celebrate dahil nga, lagi natin titingnan, saan na ba yung napuntahan ko? Galing sa pinanggalingan ko. Yun po yun. Para sa akin. Siyempre, the most important is, kumbaga lagi talaga tayong magdasal, for guidance. Yep. Hindi dapat yan siya mawawala. Kasi, pag nagdasal kasi tayo, could be may mga tao na
naging instrument, no, para makatulong sa atin. And then you later realize, uy, tama pala, no? Mm. Pinagdasal ko to. So, natulungan ako ni ganito, no? Okay. So, that's great, Miss Shine. That is also a sign of being a humble person. Kumbaga pa, lahat, dinidepend natin sa kanya, no? Mm. So, that's a, kumbaga pa, yan, magandang ano yan, magandang gawain yan, Miss Shine. Okay? Yun bang Salamat po naging sa Lord talaga. Sa Lord lang po talaga kakapit. oo. Oo naman. Oo. Okay, so, ayan. Sana naman, madami ang na-inspired. Ito talagang palalabs mo, laging nag-cheer sa'yo eh. Okay, eto pa. Your sister-in-law. Ayan. Okay. Alam Si po Nick. kasi nilang magi-guest ako, joke. Kaya lang, Okay. So, baka susunod, dala mo na yung buong barangay. Ayan. kailangan ko ng cheerleader. Yep. Okay. So, that's great to hear, Miss Shine. Eto, so bago tayo magtapos, no? Eto, para dun sa mga nagpaplano naman o nagbabalak na umpisahan itong online freelancing, no? Those who want to start being an online bookkeeper or an online accountant, okay? Ano yung pwede mong ma-impart sa kanila para dun sa mga nagpaplano? Well, ako po, unang-una talaga, sa usapan natin kayo na coach, at talagang magdasal muna. And trust muna sa Lord lahat po nung plano natin. Humingi po ng guidance. And then po, dapat po ready po tayo sa lahat ng gagawin. Kasi kung hindi ka po gagalaw, kung hindi ka kikilos, kasi yung iba po kasi iniisip nila, 'di ba? Pag nag-enroll na ako sa TBSA, nag-enroll na ako sa ganito, meron na akong course na ganito, sureball na 'to. Ano na, kikita na ako ng dollars, magkakaroon na ako ng premium client. Tapos maghihintay na lang pong ganyan. Tapos wala po sa AC, 'di ba? So, ano po, talagang tamang mindset ba? Sa mga beginners po talaga, kung hindi po kayo, kung hindi niyo gustong ng ganito mag-show up, at hindi niyo rin gustong pagtrabahuan yung mga dapat gagawin, this is not for you. Parang, sorry, this is not for you. Parang ganun po. Kasi, mahirap pong, pumasok dun sa gera or dun sa isang sitwasyon, tapos nag-invest ka. Siyempre, nag-invest ka ng pera, nag-invest ka ng oras mo, di ba? Mas nag-invest ka ng kakasana-sana all, tsaka how-how. Tapos, tumigil ka na. Yun lang yung ginawa mo. Pero hindi ka, syempre, di ba nga po dun sa guides natin, may mga assignments or may mga dapat gagawin. Pero hindi mo naman ginawa. Tapos hindi ka rin nag-show up. Parang kumbaga nga, di ba, ang ganda-ganda na nga, kahit na po gaano kaganda, yung pong guidelines or yung guides po ng mga lessons po ng mga courses. Pero kung hindi po talaga tayo mag-show up or hindi tayo gagalaw sa sarili natin, tapang susubo na lang po sa atin ng mga coach, tapos hindi na tayo ngunguya, wala na, di ba? Hindi rin po natin malulunok yun or hindi rin po natin siya malalaman agad yung kung hindi natin din mapupuntahan yung pinuntahan ng mga coaches at ng mga ibang mga kasama natin dito na naging successful na sa online bookkeeping, kung puro lang po tayo, panonood lang at hindi po gumagalaw. So, yun po sa mga beginners kasi yun nga, hindi po madaling maging online bookkeeper. Talaga po kailangan natin pagtrabahuan. Kasi akala po siguro ng iba, parang ito na lang po yung nakikita ninyo eh. Yung yung magandang buhay na lang. Pero yung pong ginawa rin namin or ginawa po ni coach nila ng mga coaches o ng mga TLs po, ng mga team leaders or mga naging successful po, hindi po natin alam, wala po tayo doon sa mga times po na naging emotional din kasi nga ilang beses pong na-junk yung mga proposal, 'di ba? So kung sa una pa lang po hindi po tayo magiging malakas ang loob, tapos magsumubok ulit ng sumubok kahit na gaano pa kadami na yung mga proposal na inignore ng mga client, na prospective client natin, hindi po ito para sa inyo. Kailangan po talaga lakas ng loob, kapal ng mukha, yan,
At saka po talagang faith talaga sa Lord. Kasi kung wala po talaga, and of course, syempre, maganda po talaga na meron tayong support system. Unang-una yung ating pamilya. At saka po yung community na meron po tayo. Talaga pong kailangan din, na-remember ko nga po yung sinabi po ni TL Quiz. Siya po yung TL ko ngayon sa Team Mantra. Yung pong community ngayon or yung mga ka-AC po natin ngayon, nagbi-build na tayo ng connections eh. Forever na yan, maaring yung mga yan, nakakahiya naman na magtanong sa kanya, ipipm mo siya, kunyari sa AC po, ng ano ka lang, alam mo kagrupo, kunyari, ikaw coach, alam ko kagrupo kita. Pero silent lang ako, wala akong ginagawa, parang ganyan lang. Nakakaya naman na isang araw, bigla ka pang ay, hello, ka-teammate, ano nga pala yung ganito, ganyan, di ba? So parang ang hirap, di ba? Ang hirap ng, dapat talaga nagbe-build po ng connections sa mga kagrupo natin. Kasi forever na talaga yan eh. Malay natin, may mga nandun, magkaroon na nga ng accounting agency o yung mga client nila, mangailangan din po ng panibagong freelancers. Saan po kuha yung mga yun? Syempre po, sa grupo na niya. So, kailangan talaga, yun, tayo po ay masipag, sa mga natin sa pag-aaral, aral po ng aral, and kumbaga mag-take actions, di ba? Hindi naman po pwedeng narinig ko lang, tapos narinig ko lang, hindi ako nag-take actions. So dapat talaga mag-take actions, mag-show up, tsaka po mag-pay it forward. Na wag makakalimutan po 'yun kasi hindi naman kung kayo pong mga coaches, hindi kayo nag-pay it forward sa amin, sa iba, tumulong sa iba, doon sa mga knowledge po na nalaman nyo along the way, kung paano nyo nakuha yung mga natutunan nyo about freelancing or about online bookkeeping, siguro wala po kami. Siguro doon pa rin kami sa sa stage na lang, kanya-kanyang hanap sa Google or kanya-kanyang hanap sa YouTube, 'di ba? So yun po. Yun po yung masasabi ko sa mga beginner. Okay. Ayan, nice naman ni Shine. Tama. Tama po kayo, no? So, instrument lang po kami mga coaches, even si Miss Shari. So, actually, kompleto, Ricardo na talaga yung nyo eh, yung lessons nyo. Ang dami pang bonus, di ba? Opo. Sobra-sobra. Okay, may dadagdag pa nga ako ngayong after nitong financial statement analysis. So, nasa tao talaga yan. It's your commitment. Yung focus mo, ayan, yung bigyan mo siya ng panahon. Kasi wala namang saysay kung lagi kami nagpo-push sa inyo pero hindi kayo nagtitake ng action. So, yun talagang pinaka-importante. Commitment, taking action, and then makinig sa mga feedback. Kasi yung mga feedback din, yun din yung makakatulong sa atin na baka ngayon meron pala tayong mali na ginawang system. So, pag na-correct natin, then nakinig tayo, it may bring more projects, no? So, yan. Kailangan commitment, taking action. Tama yung sinasabi nyo, sayang naman yung investment, tapos wala lang. Tapos, maging present din sa mga ACs. Kasi, kahit makinig naman tayo dun sa mga na-experience nila, marami tayong matutunan. At baka meron pang magbibigay ng bagong tips, right? Kung, ba't naman ang bilis-bilis na maka-close ng project? So, siguro may ginawa siya. Yan, share siya with your AC, no? So, it's nice to have a community. Ayan, aside sa support sa family, okay, maganda din yan siya. Okay, so yung sa mga nagbabalak naman, no, lalong-lalo na sa meron pang mga work ngayon, you can do this naman as side gig, no? Yun ba, parang nagte-test ka pa ng water kung ano ba talaga itong freelancing. So, kumaga pa, subukan niyo muna, okay? Tapos, pag feel niyo na okay na talaga siya, then you can, you can go all the way being a full-time. Kasi ganun din ako eh. Umpisa, nagte-test, kumaga pa tinetest ko pa lang siya. And then, darating kasi yung time, okay, malalaman nyo rin yan. Okay, kayo lang din makapagsabi niyan na pag dumating na yung right time and then you can definitely say na, sige, all the way na ako pagiging full-time freelance. Yes po.
Tama. Okay. So, ayan, si Miss Mariel. Thanks for inspiration. Ayan, inspirasyon po Ay, kayo sa thank you akin. po. Shine. Yan, si Miss Thank you Mariel, po. palagi yan present sa mga Yes. ko. Ayan. Okay. So, eto naman, si sweetheart mo. Okay. Kasama Always yung mga supportive. Ayan. supportive po talaga lagi yan. Hmm. Ayan, may habol pa si Miss Noemi. Eto si Miss Noemi, magaling din to eh. Palagi din Kasama ko to. po siya sa as SGL and from Team Action Takers din po siya eh. Hmm. Before, yun nga, bago po ako naging Team Mantra. Ayun. Okay. Very good. Very good, Miss Shine. Ayan. So, it's ano na yan. Kumbaga pa para sa akin, successful ka na dahil, kumbaga pa, napuntahan mo na yung target, or kumbaga pa na-reach mo na yung target mo, makakuha ka ng Mm-mm. first online client. So, ang kasunod Mm-mm. niyan, paano ko Mm-mm. kaya dadagdagan? Yes Ayan. po. Malay mo, sa sunod, pag-interview namin sa iyo ulit, meron ka ng agency, di ba? Okay. Ay, bahala Naman. po ang Lord. Kung saan Yes. po. Kasi yan, papunta yan eh. Okay. So, it's nice to have AC din. Like you mentioned, na baka ito din yung magbibigay sa atin ng additional na gigs, no? Mm-mm. Mm-mm. Siyempre, we are always showing up, ayan, during AC. So, palagi ka makikita ng mga TLs mo, o yung makasama mo, and then later on, yan, makakatulong din yan, no? Na makapagbigay sa iyo ng additional project. Okay. Yes. So, it's good. Okay. So, ayan. Natapos din ang ating another Friday Praise Story featuring Miss Praise God. Shine. Tapos, wala na yung So, kaba ko. ano no, kinakabahan ka pa din. Okay. So, thank you, Miss Shine, no, for Thank you inspiring din po. ating mga viewers ngayong hapon. Okay, so kailangan din kasi natin ng mga inspiring story para kumbaga pa gaganahan na naman tayo, no? Mm-mm. Yung i-continue natin yung ating online journey as an online bookkeeper and accountant. Okay? Mm-hmm. So, sa mga gustong ayun, maging part sa batch 10, I think we have the waiting list, no? Yes. So, naka-post naman siya. Okay, so just don't forget, join the TBSA waiting list. I think we still have one session this coming Sunday. Opo, That's last na po ng grupo. yes, before our enrollment this coming Monday. Okay. So, ayan, na-post na po, no? Dito yung ating waiting list para dun sa nagpaplano. Okay. So, thank you, Miss Shine. Thank you Thank you din po. for Thank you, Coach. inspiring us. Yes, for inspiring us, lalong-lalo na dun sa mga aspirants din, no? Yun bang nakikinig muna, yung Mm-mm. nag-discover muna, okay? So, ang importante, taking action, and then Mm-mm. don't forget to pray. Ayan, kailangan Opo. natin yan for guidance. Ayun. Okay. So, that's it. Thank you Thank again, Miss you. Shine. Thank you You po. sa mga Bye-bye po. nag-attend. Bye. Bye-bye. Thank you See po you sa manonood. Thank you. Sunday. Bye.